mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ating tatalakayin sa panibagong edisyon ng Editorial Illustrated in Politics and Sport ang mga marang kaganapan sa larangan ng pamakasan at sa politika. Pero bagong lahat, please like, share, and subscribe Downstate Arts, ang tanging channel na nag-uulat na nagdo-drawing pa. That's na. And the singing of the Philippine National Anthem by the De La Salle University Las Marinas Choral. Stay away from drugs to keep us healthy and fit. Ang tayo po ay physically fit, hahaba po ang ating buhay. Una-una, bilang isang kakay rin po, nakita ko kanina may De La Salle University. Meron po akong isang anak na nag-graduate na po last year na CPA year na po siya ngayon, 26 years old. He graduated class valedictorian sa College of Law sa Ateneo at summa cum laude sa De La Salle University ang College of Accountancy. Number 1 din po siya sa batch. At proud parent po ako, kaya kayong mga anak, mga estudyante, mag-aral kayo ng mabuti. Please lang. At pasalamatan natin ang ating mga magulang. Lahat ng magulang kasi sa sakripisyo po para sa mga
2019, nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Olympics at nakadalawang gold naman tayo sa Paris Olympics po. Suportahan natin ang ating mga atleta. At bilang chairman ng sports, isa po ako sa nagsulong ng National Academy of Sports sa New York City. Meron na tayong eskwelahan na kung saan pwede mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete po. Yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon. May eskwelahan tayo by region, National Academy of Sports. Pwede na po mag-aral at the same time mag-training ang student-athletes natin. Walang masasakripisyo po. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Nakasalalay po sa inyo yan. Aralan po kayo ng mabuti. Edukasyon po ang puhunan natin sa mundo ito. Pangatlo po, chairman po ako ng Committee on Health. Tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit centers. Meron po tayong 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas na laging nagtatulong po sa ating mga kababayan. At pangalawa, Super Health Center po. It's a medium type of a polyclinic. Diyan po kayo magpapakonsulta, minor cases. Lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Kaya galit ako sa PhilHealth dahil marami pong pasyente naghihingalo. Ako pag-hospitals, habang sobra-sobra yung pondo nila. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Hindi ko sila titigilan. Ngayon, ang PhilHealth po, pinapirma natin. Nangako sila, isasama nila yung check-up sa mata, check-up sa ngipin, atasan nila yung fixed rates. Meron silang mga old anti-poor policies na na-discover natin. Ito pong single period of confinement policy. Kung saan may bawal kang i-cover nila sa loob ng 90 days sa pangalawang pagkakataon, mapigilan mo ba magkasakit? Meron silang pulisya doon na hanggang 45 days ka lang i-cover. Ano po ba doon? Mapigilan mo ba magkasakit? Bakit admitted ka ng 2 months? Ngayon po, tinanggalan nila. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino bilang chairman po ng committee. So, ano na lang po, konektado po ang health sa sports. When you are physically fit, healthy ka, at haba po ang ating buhay. Sa mga kabataan, salamat po sa inyo lahat. Meron lang po akong konting payo sa inyo. Alam nyo, minsan lang po tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan na pwede nyo gawin sa kapwa natin, gawin na po natin ngayon na hindi na po tayo babalik sa mundo ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo ko sa tao ay servisyo ko yan sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay na binigay niyo po sa atin. Mabuhay ang Salamat po sa NCRE. Bagamat mainit ang panahon, mukhang maganda ang turnout ng opening ceremony. Well, basically, it's all about preparation. Because of the preparation, what you sow is what you reap. So, nag-prepare kami. We expected to have a good opening. And it's a full house. Well, yeah, of course, every opening of NCRE is always a full house. I'm glad that Senator Bongo came. Yes. And the Basketball Association of Bahrain also dropped by. A good friend of mine ever since, Mr. Abdullah Jassim.
Yung anak pala niya nag-aaral dito. Yes, Badir of Lasal. Oh. So, yung si Senator Bongo, yung napaganda ng mensahe niya sa mga. Oh, yes, yes. As you know, Senator Bongo, let me make myself very, very clear. We invited him not as a politician, Yeah. but more of a sportsman, more than anything else. So I want that to be very, 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 very clear. Apolitical. Political tayo. But because of what he has done in sports, health and sports are but umbilical cord dyan. If you're healthy, then you have all the attributes of being a good sportsman. So, nalaking tulong ni Senator. So, mensahe po natin sa mga kabataan. Well, again, it's not too late for you to be involved in sports. You know, any kind of sports, not only basketball. Find a sport where you are more comfortable. Not necessarily basketball, but the good thing is be involved in sports. It teaches you discipline, number one, and it teaches you to be able to work with a group. That is basic in life. Sir, naniniwala ka ba na ang NCRA na hawak mo ngayon ay number 2 na? I don't know yet. I'd love to, but I Kasi still. both UAAP and NCAA are claiming number 1. Yes. So, ikaw ang number 2. Well, well, in that sense, probably yes. You know, and I will not mind, but I don't want to claim anything. It's a question of. It will always be a question of what you put on the table. Let us be judged on the basis of our performance. Tsaka talaga nag-iba yung NCRA at yung WATS. Well, sana nga. I hope we will continue. And I hope I will continue to be blessed by God with good health, so I can continue what I have done for the last 8 years. Congratulations sa successful opening, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen,